Good day, grade 10 drafting students of Davao National High School. I am here today. Tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-drawing or kung paano nga ba gumawa ng isang 3-dimensional drawing or 3-dimensional object or 3D object using AutoCAD. Okay, the first thing that we need to do is to open our AutoCAD program. Okay? Take note, we will not open our existing file. Okay? We will open another AutoCAD file. Okay? So, hanapin lang natin to. Double click or right click, then click open. Okay? Wait lang natin na mag-open yung ating AutoCAD program. Okay? So, I repeat, hindi po tayo mag-open ng ating existing file. Mag-create tayo ng another drawing. So, ano pipindutin natin? Itong start drawing. Ayan. So, this is our user interface when we are using AutoCAD. Okay? As of now. But since magti-3D na tayo, we will now go further beyond. Kumbaga, ang manual drawing, that is your level 1. Okay, natapos ninyo ang manual drawing. Now, level 2 is using AutoCAD. Of course, minamaster na natin yung AutoCAD. That is our level 2. Kumbaga, nagle-level up tayo. Okay? Level 2, nandyan rin yung ating 2D drawings. Kumbaga, kinokopya lang natin yung mga drawings natin sa manual drawing into AutoCAD drawing file. Okay? Sa level 3 tayo level up ulit tayo. We will now be using or we will now be magdodrawing na tayo ng 3-dimensional objects dito sa AutoCAD. Okay? So, paano gawin yan? So, I repeat, this is our 2-dimensional drawing interface. Nandito yung ating ribbon. Line, polyline, circle, arc, etc. etc. Okay? So, now, we will now change our interface from 2-dimensional drawing into 3-dimensional drawing interface. Kung makikita natin, this is our UCS, the User Coordinate System, the X and then the Y axis. Now, this is our World Coordinate System. Actually, magagamit din naman natin to in constructing 3-dimensional drawings. Okay? Pero papalitan natin to. Yung mga main lines na yung main commands natin dito is papalitan natin into 3D commands. Okay? Pang 2D lang kasi mga text, dimension, linear, circle, arc, etc. etc. Okay? So, detoy, itong user interface natin is naka 2D lang to. Okay? Ang tawag dito ngayon is drafting and annotation. Okay? So, how to change the user interface or drawing environment into 3D? So, pindutin natin tong gear icon. Ito siya, the workspace switching. Okay? Pindutin lang natin tong gear icon na yan. Ang nakaselect ngayon ay drafting and annotation. Ang pipili natin ay 3D modeling. Once na pinindot ko tong 3D modeling, mag-change tong ribbon natin. Okay? Try natin ha. 3D modeling. Ayan. So, nag-change ang ating AutoCAD interface. Parehas lang naman sila. Yun nga lang is more and 3D na ang ating mga commands dito sa taas or yung ribbon natin. Nandyan din naman yung line, yung polyline, your circle, etc. etc. But they are not our main focus for this drawing. So, saan tayo magpo-focus? Sa box, okay, sa mga cylinders, extrude, press ball, subtract, union, etc. etc. Okay? So, this is our user UCS. Okay? Now, makita natin, X and Y axis pa lang tayo. Okay, eto naman is nakatap pa rin tayo. Paano ba mag-change yan? This is our orbit dito. So, pindutin ko lang. Ayan. So, makikita ninyo, mag-orbit to. Ayan. So, i-hold ko lang yung aking left click sa mouse. Ayan. Maro-rotate ko na. So, yung UCS natin, hindi na siya X and Y axis only. Okay? Nasa X, Y, Z na siya.
So, 3 axis na tayo, 3 dimensions na tayo. Ito naman, hindi lang sa top view na tayo. Okay, pwede nating rotate top, front, right. Okay, pwedeng back, pwedeng left, pwede namang bottom or sa baba. Okay, originally ganyan lang siya eh. Okay, naka-top lang siya. Okay, so, create tayo ng isang drawing. Now, let us draw this object into 3D drawing. And as you can see, grade 10 students, okay, meron tayong mga dimensions dito. Ang dimension naman dito, ayan, is 120 ito. Okay, 120 kasi 80 plus 20 plus 20, that is 120. That is the length of the object. Okay, the width of the object is 80 meters or 80 centimeters, whatever. Okay, 80 meters na lang. Okay, 80 meters. Okay, tapos meron tayong mga cylinders dito sa taas at meron siyang mga holes. Meron din siyang mga sizes. Okay, now let's create that one. Ang una natin gagawin is to draw the box of this one. Okay? Kumbaga gagawa muna tayo ng rectangle pataas. Okay? Kasi mahirapan tayo kapag dito agad sa baba eh. Ito, mahirapan tayo dyan. Okay? Ang gagawin muna natin, okay, this one, ito yung may cursor dyan ha. Okay? Gawin muna natin yan. Halimbawa ganito, box. Bitutin natin tong box. Ayan. Yung box, it will create a 3D solid box. Okay, 3D solid box tayo ha. And by the way, bago natin gawin yan, okay, eto, palitan natin siya into SE isometric. Okay, SE isometric. Ayan. Bakit SE isometric? Kasi, by the way, naka viewports tayo. Okay? This is for 2D and this is for 3D. Okay? Pero kapag gagawa kayo, wag na lang kayong mag-viewports kasi meron na akong ibibigay sa inyo na papel para pagkopyahan ninyo. Okay? So, SE siya kasi nga southeast, or makikita natin yung isometric view, top, front, and then right. Okay? So, paano natin gawin yan? So, pinutin natin itong box. It will create a 3D solid box. Okay? So, first corner natin, okay, pinutin natin yung box. First corner natin, eto siya. Ilan yung length? Ang hinahanap dito is the length of the object. Ilan kanina? That is 120. Now, hindi po tayo mag-enter. We will press the tab sa ating keyboard, 120 tab, which is hahanapin ngayon yung width ng object. Okay, width ng object is 80. Ayan. And of course, pataas. Ilan yung pataas niya? That is 15. Okay, so pindutin natin pataas, hindi pababa ha. Okay, 15, enter. Ayan, I repeat ha, delete ko lang. Box, okay, first point. Okay, anywhere muna. Tapos, 120. Tab, hindi enter ha. Tab, okay, 80. Enter. Tapos, pataas into 15. Ayun. Sinusunod lang natin yung ating dimensions. 15, enter. Now, meron na tayo ngayong box. Now, palitan natin yung 2D wireframe. Ito kasi, this is what we call the 2D wireframe. Okay? 2D wireframe, kasi nga nakikita natin yung mga loob. Okay? Change natin yan into shaded with edges. Bakit shaded with edges? Kasi nga kailangan natin yung mga edges, yung mga lines dyan. Kasi kapag realistic yan, ayun, magiging realistic siya. Wala yung mga edges. Kailangan muna natin yung mga edges natin. Ayan. Now, gawin natin tong cylinder dito. Paano ba gawin ang isang cylinder? Now, meron tayong arrow dyan pababa sa box. Kasi pwedeng mapapalitan yan. Okay? Pwedeng cylinder, cone, sphere, pyramid, wedge, torus, etc. etc. Ang gagamitin muna natin is the cylinder. Okay, cylinder. Tapos, specify center point or of base, or pwedeng 3 point, 2 point, ayan, center or elliptical. Pipiliin natin tong 2 point. Ayan, 2 point kasi para makuha natin yung center nito. 2 point tayo. Ayan.
Center natin, yan, midpoint. Another center midpoint. Okay? Pababa, manot pababa na. Or pangato muna. Pataas. Pataas is how many? Ayan. 20. So, 20. Enter. Ayan. So, meron na tayo ngayong cylinder. Another. Okay? Create tayo ng isang cylinder ulit para maabutan tayo. Okay? Ilan yung size? Ito yung kanyang size. 60. Ayan. Ayan yung kanyang dimension. Okay? 60. Now, so ulit tayo. Cylinder. Okay? But this time, sa center tayo. Pero naka-default na yan. So, paano makikita ang center? Pindutin, ibatog mo pa lang the edge na tap nung makita mo dito yung circle dito. Kasi kapag hindi mo yun makikita. Ayan. Circle. Mano or ilan? That will be 60. 60 diameter yan. So, ang hinahanap dito is the radius. Ayun, specified base radius. 60. Radius is the half of the circle. 60 divided by 2, that will be 30. Ayan. So, pababa. Mano ti pababa tayo? Okay. 15. Okay. Remember ti katayag na neto, yung height ng cylinder natin kanina is 20. Pero yung hole or yung butas is 15. Okay. So, ipaloob natin yan, 15. Ayan. So, ang tanong, makikita ba natin yung hole? Okay, hindi pa. Di pa natin makikita yung hole dito. Okay, so paano ba, kaasano nga ba maabutan? Dito may isang 3D object. That will be, itangag fo, di dyan makunkuna nga subtract command. Ang subtract command, eto siya. Subtract command, it combines selected 3D solids or 2D regions by subtraction. In other words, kapag ang two-dimensional drawing mag-join kayo ng mga lines, ang command niyan ay join. Okay? Pero sa 3D drawing, meron tayong tinatawag na subtract for you to join an object, but may matatanggal. That is subtract. Okay? So, pindutin natin tong subtract or just type subtract, enter. Now, select objects. Sa outer muna tayo. Outer, enter. Tapos sa loob, ayan, medyo mahirap Dapat, ang ma-highlight lang dito is your inner object. Ayan, pindutin natin, and click, enter. Meron na tayo ngayong hole, or butas. Another butas doon. Okay, another butas doon. So, cylinder. Okay, ayan, center. Ayun po yung ating center. Mano, 30 yan. Okay, tapos if 30 diameter yan, ang radius niya ay 15. Enter. Oops! Ayan. So, pababa. Ayan, ito na. So, ang height ng ating cylinder kanina is 20. Ito siya. So, ang paloob niyan ay 15. Pero, yung another butas doon is hanggang doon yan. So, ilan yung pababa? So, meron pa tayong 5 dyan and another 15. 15 plus 5. That will be 20. Enter. Ayan. Hindi pa natin makikita yung butas. So, paano natin gagamitin yan or gagawin yan? Okay, subtract ulit. Subtract. Ayan. Since partner na to, ito yung mabubutasan pa. 1 and then 2. Click lang natin yung enter. Tapos, another. Ito, sa loob. Inner yung mabubutasan na. Ayun, mistake ko, napindot ko Okay, 1, 2, mabubutasan pa rin yan. Kasi yan, enter. Tapos, ito lang yung hole, yung circle or ellipse dito. Enter. Ayan, meron na tayo ngayong butas doon. Okay. Another, paano naman natin gagawin ito? Ito. Medyo mahirap na to. Okay? Medyo mahirap na yan. So, ang gagawin muna natin is gagawin muna natin tong straight dito. Okay, paano ba gawin yan? Okay, wala muna tayong pakialam doon sa curve dito. Hanggang dito muna tayo. Okay, so ilan yung size niyan? Ilan yung size niyan? 50. But, starting from this, that will be 50. So, meron na tayong 15 kanina. So, 50
minus 15, that will be 35. Okay, so paano gawin yan? So from cylinder, balik tayo sa box. Okay, dito, ayan, paloob. Ayan, paloob Ayan, huwag palabas. Paloob tayo, ilan yung size niyan? 20 yung kanyang length. 20 kasi nga, ito siya. Ito. Okay. Yung kanyang width is another 80. Okay, try natin Okay. Length niya is 20. Hindi enter, kundi tab. And type lang natin yung 8p, enter. Ayan. And pababa, so 50 kanina ito, but 50 yan mula dyan hanggang dito. Okay? Meron na tayong 15 kanina. 50 minus 15, that will be 35. Okay? Next one. Cylinder tayo. Cylinder. Ayan. Pindutin natin to. 2 point muna tayo. 2 point. 1. And then 2. Ayan. Now, paano ngayon yan? Hindi naman siya nag-shape na ganito. Now, let's type A or axis endpoint. Okay, piliin natin yung axis endpoint and make sure naka-on yung ating ortho mode or F8. Ayan. So, eto siya. Ganyan yung ating shape. Manot kabingbing na another 20. Ayan, 20. Enter. Okay? Next, let's create circle. Okay, another ellipse tayo. Another ellipse. Okay? So, cylinder. Ang size niyan ay 32. Okay? Center. Okay. Tapos, type natin yung 32. Or, 32 divided by 2 is 16. Or, pwedeng diameter na lang para mas madali. Okay, 32. Enter. Ayan. Pero, pindutin natin yung axis endpoint. Ayan, paloob into 20. Para sa kanyang butas, mamaya. Ayan. So, paano natin bubutasan ulit yan? Malapit nang matapos. Paano natin bubutasan yan ngayon? Okay? So, i-join muna natin to. Okay? I-join muna natin tong 1, 2. So, paano i-join yan ngayon? Okay? Kanina, nag-join tayo using subtract command. Ngayon, we will be using union. Okay? Hindi po subtract. Ang union, ito naman siya. Union, it combines selected 3D or solid or 2D regions by addition. So, meaning to say, walang natatanggal. Nagjo-join lang siya. Sila. Okay? Kumbaga, join na talaga to sa 2D. Okay? Paano ba yan? Pindutin natin tong join, itong union, piliin natin tong object, 1, and then 2, then press enter. Nag-join isunan. Okay? So, ito i-subtract na natin to. Subtract. Ayan. Sa outer muna tayo. Enter. Okay, tapos sa loob. Enter. Ayan, meron tayo ngayong butas. Pwede mong tanggalin yung mga grids dyan. Okay, ayan. Para walang sagabal. Tapos, copy na natin to. Ayan, copy natin to. Para matapos na to. Okay, CO for copy. Yan, kakopy natin. Yan yung base point natin para makuha natin yan. So, ibig sabihin, tapos na ang ating drawing. Now, paano naman para i-join lahat yan? So, union, select objects, lahat yan, then press enter. So, naka-join amin detan. So, i-rotate natin. Meron na tayo ngayong 3D object. And that is on how to draw 3D drawing.